Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Kumusta na po kayong muli mga giliw naming taga-subaybay? Muli sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, ako po ang kapatid na Arnel Solano at ito po ang palatuntunang ito ang payo. Sana po nasa maayos kayong kalagayan kasama ng inyong buong sambahayan. Nagpapasalamat din po kami doon sa mga walang sawang sumusubaybay sa amin, doon sa mga nag-i-email, sa mga paksa na nais po nilang ipatalakay. May mga katanungan din po na nais po nilang makahingi ng mga kasagutan mula sa banal na kasulatan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa po sa mga kasagutan doon sa mga katanungan ng mga nakikinig sa atin na nagpadala sa atin po ng email. Ano po? Hindi na niya pinababanggit yung kanyang pangalan. Hindi na po niya pinababanggit yung kanyang buong email, wag na raw pong basahin. Pero ang kanyang tanong, actually, ang kanyang sinasabi, ay may kinalaman po sa mga nangyayari sa mundong ito. Sa isang madaling salita, sa ating kapaligiran. Nakatatawag nga naman ng pansin na kakaiba na ang mga nasasaksihan natin na nangyayari. Ang tawag nga po nila sa English ay extraordinary. Ang mga events na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Gusto niyang malaman bakit ganito ang nangyayari sa mundo. Ano ang dapat na gawin ng tao? Di ba? Pagka pinag-usapan natin yung mga kaganapan sa mundo, mga hindi na nga karaniwan, kayo na ang makakakita niyan sa balita. Di ba? Halimbawa, ang isa sa mga maituturing nating may pinakamalaking impact, sabi nga, na nangyari sa mundo sa panahon natin ngayon, ay yung pagkakaroon ng pandemya ng COVID-19. Di ba? Kung napakarami ng pinaralisan ng sakit na yan. Nag-shutdown eh. Di ba? Hindi lang ang ilang lugar, halos lahat ng bansa sa buong mundo. Nakaranas niyan. Di ba? Tapos dahil sa shutdown, bagsakan ang mga ekonomiya, di ba? Yung trabaho, nawala, di ba? At yung iba, nawalan pa ng mahal sa buhay. Idagdag pa po natin dyan, mga giliw naming taga-subaybay, ang mga kalamidad na nangyayari. Halimbawa, bagyo. Diba? Grabe na ang mga bagyo ngayon. Pagka talagang nanalasa grabe ang iniiwan, nakapinsalaan. Lindol. Hindi na natin siguro kailangan pang lawakan yan. Nakikita naman natin, pagbaha, pagsabog ng bulkan. Narin pa yung mga sunog, di po ba, no? Mga wildfire na nagaganap. Hindi na karaniwan, sabi nga. Nariyan pa ang kagutom na pinangangambahang lalo pang lulubha dahil nga po dyan sa pandemya at dahil sa mga iba't ibang mga kalamidad. Idagdag pa natin yung mga man-made calamities. Anong man-made calamities? Yung pagkakaroon ng mga digmaan, ng conflict ng mga bansa sa ibang panig ng mundo. Ang isa sa tanong na umuukil-kil sa isipan ng tao, na ito nga yung itinatanong nung nagpadala ng email sa atin, bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa mundo? Alam po ninyo, marami siguro ang isasagot ng tao. Depende, niyo po ba, sa kanilang pananaw. At marami nga ang ibinibigay na kasagutan ng iba't ibang tao, iba't ibang organisasyon. Mababasa pa natin yan sa iba't ibang mga social media sites sa internet. O kaya naririnig natin sa mga mainstream media, mababasa siguro sa mga latalain, at iba pa. Pero ang pinakamahalaga, mga giliw po namin taga-subaybay, ang sangguniin natin ay ang Biblia. Ayon sa Biblia,
Bakit nangyayari ang mga bagay na ito ngayon? Ano po ang inihahayag o nais ipabatid sa atin ng mga nagaganap ngayon sa daigdig? Pakinggan po ninyo. Ang babasahin ko'y bahagi po ng pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay narito sa Lucas sa 21, 10 hanggang 11 at 27 pa. Dito po sa isang salin ng Biblia na Amplified Bible, pero sa pagkakaliwat na sa Pilipino ko po babasahin sa inyo. Ito po ang sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang bansa ay mag-aalsa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas at matitinding mga paglindol at sa iba't ibang mga dako ng pagkakagutom at mga salot, mga peste, nakamamatay at nakakahawa o mabilis na lumaganap ng mga sakit na kumikitil ng buhay at ganap na lumuluray. At magkakaroon ng mga nakatatakot na pangyayari at mga dakilang tanda mula sa langit. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may dakilang higit sa mailalarawan at napupuspos na kapangyarihan at ng lahat ng kanyang makaharing kalwalhatian, kamahalan, at kaningningan. Ang nagsasalita sa talatang aming binasa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Napansin po ba ninyo? Binanggit niya ang iba't ibang mga kaganapan. Sa makatuwid, sa sinasabing ito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga nagaganap sa ating mundo ngayon. Yung tinatanong nga kanina, pagkakaroon ng mga salot, pagkakaroon ng mga kaguluhan, kahirapan, lindol, at iba't iba pa. Ang lahat ng yan ay mga palatandaang malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Ito naman ang susunod na katanungan. Bakit mahalagang malaman natin yung ukol sa dumarating na paghuhukom? Diba? Ano ang dapat nating maunawaan tungkol dyan sa paghuhukom? Ano po ba ang ipinagpaunan ng Biblia na kapahamakang magaganap pagdating ng araw ng paghuhukom? Pakinggan po ninyo at basahin natin. Ang sinasabi po dito sa 2 Pedro sa 3 ang talata ay 10, dito po sa saling The Message. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa ating wika. Ito po ang sinasabi. Subalit kapag ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay sadyang dumating na, yun ay hindi ipasasabi, unannounced, tulad ng isang magnanakaw. Ang himpapawid ay guguho na may isang madagundong nakalampag. Ang lahat ng bagay ay mawawasak sa isang napakalaking sunog. Ang daigdig at ang lahat ng mga gawa nito ay malalantad sa masusing pagsusuri ng paghuhukom. Napakalaking kapahamakan po, mga giliw namin taga-subaybay, ang darating na araw ng paghuhukom. Walang matatakasan ng tao sapagkat ang buong daigdig, sabi nga ng Biblia, malalantad sa masusing pagsusuri ng paghuhukom. On that case, dapat po natin niyang paghandaan. Lalo pa nga, ang sabi ng Biblia, yung araw anya na yaon ay hindi ipasasabi o unannounced tulad anya ng magnanakaw. Kaya walang nakakaalam kung kailan ang eksaktong araw, eksaktong oras, petsa ng araw ng paghuhukom. Pero, tiyak na darating ang paghuhukom. Kasi, kung paanong nakikita natin na yung mga palatandaan
ng nalalapit na paghuhukom o dumarating na paghuhukom ay nagaganap, tiyak na magaganap yun mismong tinatandaan o binabadya ng mga yan, ang araw po ng paghuhukom. Kaya tama lang na magtanong tayo, bakit nangyayari ang mga ito? Para magsilbing wake-up call sa atin. Baka nalilibang tayo. Baka nakabuhos ang ating pansin sa mga bagay lang na intindihin sa buhay na ito. Nalimutan natin na mayroong paparating na araw ng paghuhukom. Ito naman ang kasunod na tanong diyan. Ano ngayon ang gagawin natin? May paparating pala na paghuhukom. Ano po ang itinuturo ng Biblia? Ipinapayo ng mga apostol na dapat gawin ng tao bago dumating yung araw ng paghuhukom. Yayamang yan hindi maiiwasan, hindi matatakasan. Talagang haharapin natin yung paghuhukom na yan. Ito po ang sinasabi sa atin ng apostol na si Pablo. Dito po sa unang Timoteo, sa 2:3-4, dito po sa Revised English Bible. Pero sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin sa inyo. 2:3-4 ng unang Timoteo. Ang gayong panalangin ay tama at pinagtitibay ng Diyos na ating tagapagligtas na ang kanyang kalooban ay dapat hanapin ng lahat ang kaligtasan at makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po ang ipinapayo sa atin ng mga apostol? Yayamang hindi natin maiiwasan ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Siguradong mangyayari yon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang kalooban ng Diyos. Dapat hanapin ng lahat ang kaligtasan. Paano natin matatagpuan ang kaligtasan? Sinabi na rin ni Apostol Pablo, ang sabi niya, makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Isa pa yan sa mahalagang mabigyan natin ng pansin. Mga giliw naming taga-subaybay. Ang kailangan po, malaman natin ang katotohanan. Hindi po opinyon. Hindi po batay sa palapalagay. Hindi po batay sa kuro-kuro ng tao. Ang dapat pong pagsaligan, yung katotohanan. Katotohanan na magdadala sa atin sa kaligtasan. Katotohanan ang magiging resulta pag sinunod natin, maliligtas tayo. Ang tanong, ano yung katotohanan yon? Na kapag sinunod natin, makararating tayo sa kaligtasan. Pagdating ng paghukom, hindi tayo mapapariwara. Ang Panginoong Jesucristo po ang sasagot. Babasahin ko po, dito naman sa Juan, sa Gs, ang mga talata po ay 7 at 9. Pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkakaliwat na rin sa ating wika ko babasahin sa inyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Katotohanan ito. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo ay buong katotohanan sinasabi ko sa inyo. Talagang totoong-totoo ito. Ano po yung buong katotohanan na yon na may malaking kinalaman sa kaligtasan? Pag sinunod natin, tsak na maliligtas tayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Totoo po ito. Hindi po ito opinyon. Hindi ito kuro-kuro. Ito po ang katotohanan na magdadala sa tao sa kaligtasan. Pumasok sa kawan sa pamamagitan
ng ating Panginoong Jesucristo na siyang pintuan. Yun ang kailangan nating gawin sapagkat dumarating na ang paghuhukom. Nakita po ninyo? Kaya kung paanong inaalam at tinatanong ng tao, bakit po nangyayari ang mga ito? Magandang katanungan. Nasagot na natin kanina, wake up call yan ng Diyos. Para tayo babalaan, tawagan ng ating pansin na malapit nang dumating ang paghukom. Pero hindi dapat hanggang doon lang. Kung paanong tinatanong natin bakit nangyayari ang mga ito at nalaman na natin ang kasagutan, dapat natin ding itanong, ano po gagawin namin? Sinagot na rin tayo ng Biblia. Hanapin natin ang kaligtasan sa paraang alamin natin ang katotohanan. Ang katotohanan na itinuturo, sabi ng Panginoong Jesucristo, buong katotohanan, sinasabi ko sa inyo, pumasok tayo sa loob ng kawan para tayo maligtas. Alin po yung kawan na binabanggit? Biblia rin po ang magpapaliwanag. Dito po sa Gawa, sa 20:28, salin ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan? Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ano katumbas ng pumasok sa loob ng kawan? Pumasok sa loob ng iglesia ni Kristo. Yun ang katotohanan na magdadala sa tao sa kaligtasan. Hindi nyo nahahanapin kasi narinig na ninyo ngayon. Ano na lang ang kailangan? Sundin po natin. Inaanyayahan po namin kayo. Patuloy na makinig sa mga aral ng Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Kristo at dumadalangin kami sa Panginoong Diyos. Sana ang mga katotohanan yun ang inyong maunawaan. Dahil mahal po namin kayo. Ayaw po namin na mapahama kayo pagdating ng araw ng paghuhukom. Hangad po namin magkasama-sama tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Maaari nga nasa isip ng iba'y ganito, paano yung mga problema ngayon? Hindi naman talaga natin maiiwasan yan. Sabi nga po natin kanina, lalo na ngayon, hindi nakaraniwan ang mga nagaganap sa ating mundo. Sa ganitong sitwasyon, na ang mga nangyayari nagbabadya ng nalalapit na araw ng paghuhukom. Ano ang ipinapayo sa atin ng mga apostol? Para ngayong nalaman na natin ang katotohanan, pakinabangan natin yon. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo, babasahin ko po itong nasa Roma, sa 13:11 hanggang 14, nito pong saling The Message, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Subalit, siguraduhin ninyo na hindi lubos na nabubuhos at nauubos ang inyong lakas sa pag-aasikaso ng inyong pang-araw-araw na obligasyon, na dahil dito ay mawala ang pagsubaybay ninyo sa oras at tuluyang makatulog, hindi na inaalintana ang Diyos. Malapit nang lumipas ang gabi, magbubukang liwayway na. Bumangon at maging gising sa ginagawa ng Diyos. Ginagawa na ng Diyos ang mga huling pagsasaayos sa gawaing pagliligtas na sinimulan niya noong tayo'y unang sumampalataya. Hindi na natin dapat sayangin ang kahit isang sandali. Hindi dapat aksayahin itong mahalagang oras ng liwanag sa kahangalan at pagpapakalabis sa kalayawan, sa pagtulog at pagkagumon, sa kasamaan, sa awayan at kasakiman. Bumangon ka sa iyong higaan at magbihis. Huwag magpalaboy-laboy o magtamad at magpatagal-tagal na naghihintay hanggang sa huling sandali. Ano po ang ipinapayo sa atin? Dahil nga sa sitwasyon natin ngayon na nagbabadyang malapit na ang araw ng paghuhukom. Ang sabi po sa atin ni Apostol Pablo, huwag na nating sayangin ang kahit isang sandali. Huwag na nating aksayahin
ang mahalagang oras ng liwanag o itong pagkakataong ibinibigay sa atin para po maisiguro na natin ang kaligtasan. Hindi naman po sinasabing huwag maghanap buhay. Kailangan po yun. Nasa mundo pa tayo. Hindi sinasabing huwag mag-aral. Kailangan po yun. Mahalaga yun. Nasa daigdig pa tayo. Hindi rin sinasabing huwag mag-aasawa. Talagang kasama yan sa buhay. Pero, sa pagsisikap ninyong matupad ang inyong pangarap, magkaroon ng magandang kinabukasan, umangat, o makaahon sa kairapan, mga giliw namin taga-subaybay, huwag po ninyong kalilimutan paghandaan ang araw ng paghuhukom. Makatulong nawa itong aming tinalakay at ipinaglingkod para po sa ginagawa ninyong pagsisikap na matutunan paano makatitiyak ng kaligtasan sa araw na iyon. Kung meron kayong mga karagdagang katanungan ukol dyan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin pong email address na itoangpayo@incradio.net. Pwede niyo rin pong ipadala dyan kung meron kayong mga paksa na nais po ninyo na atin pong talakayin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, manalangin po muna tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami. Ginamit na kasangkapan ng palatuntunan ito para mahayag po ang iyong mga katotohanan. Pukawin ang aming mga kaisipan at damdamin na ang mga nagaganap ngayon ay nagbabadya. Malapit mo na pong wakasan ang daigdig, malapit na po ang araw ng paghuhukom. Tulungan mo po sana kaming lahat. Ganap kaming makapaghanda. Matupad namin ang iyong kalooban. Matupad namin ang mga katotohanan para makatyak po kami ng pagtatamo ng kaligtasan. Lingapin mo ang aming mga taga-subaybay, lalo nang hindi pa kabilang sa iyong bayan. Ang mga katotohanang narinig po nila ngayon, magsilbi pong gabay sa kanila para masunod po ang iyong mga banal na kalooban. Panginoon naming Jesus, sa iyo man po nananalangin kami. Nagmamakaawa, tulungan mo kami sa gitna ng maraming suliranin, sa gitna ng maraming pagsubok, mga kalamidad na aming nasasagupa. Huwag po naming malimutan paghandaan ng iyo pong nalalapit na pagdating. Magawa po namin ang tama, masunod namin ang katotohanan para sa araw ng pagbabalik mo, kasama kami sa magtatamo ng kaligtasan. Ama, muli po kaming nakikisuyo sa iyo. Ingatan mo ang buong iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, mamalagi ang iyong pag-ibig at pagkukupko. Ang lahat magalang po naming hinihiling sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.